Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So Gemini, we have Nine of Swords which is really good. Napakaganda nito kasi ibig sabihin nito na natapos na, no? Or matatapos na kung ano man itong difficulty, paghihirap, na nararamdaman ninyo. You know, yung siguro emotionally and mentally, ano kayo ah, disturbed, no? Maaaring meron kasi nagbabother sa'yo, meron kang ipinagwo-worry, meron kang super pinag-aalala, yung gano'n ano, na siguro super lungkot, ang iba sa inyo nade-depress, yung ganyan. Pero maganda kasi ngayon ano, kung ano man 'tong pinagdaanan mong medyo difficult situation, ngayon medyo okay na. 'Di ba? Malalagpasan mo na 'to. You will be able to recover from whatever situation there is na naranasan ninyo dito. You are going to be healed, 'di ba? That situation will be healed. Makaka-recover ka na, no? And you are letting go of anxiety, you're letting go of your worries, yung mga ganyan. So, this is really, really beautiful, no? Na finally, 'di ba, makakaahon at makakabangon ka na from this hardship, no, mental and emotional hardships na pinagdaanan ninyo. So we have a Ace of Swords. Wow. So this is new beginning energy. This is triumphant energy. This is success energy. So ito yun, no? Feeling ko related ito sa bawat isa. Kasi kaya siguro kayo makaka-recover na from this mental and emotional hardship na pinagdaanan ninyo dahil din dito. Kasi you will be sent, no, clarity. No, magkakaroon na din kayo ng clarity, magkakaroon na kayo ng enlightenment, magkakaroon na kayo ng focus, ng direction, no? At with this, kaya kayo magkakaroon na kayo ng kalinawan sa inyong isipan at mama-manage na ninyo yung emotions ninyo, mama-manage mo na kung ano 'tong bagay na 'to na maaaring pinoproblema ninyo, 'di ba? So, you will be able to see the clear direction, 'di ba, of where you're heading, of where or what you need to do, no? At mapagtatagumpayan mo 'yan, no? Kaya kayo marerelax na din at masosolusyunan mo na din yung problema dito, no? So, good for you. At makakapagsimula ka ng bagong buhay. And we have the High Priestess. Yan, so for sure. Kaya nga kayo magkakaroon ng focus, ng clarity, yung ganyan. With the help also of intuition ninyo. Maaari din, ano, na talagang siguro kukulitin kayo ng iyong intuition at patuloy, no, na kumbaga kakatok sa puso ninyo, sa isip ninyo, yung intuitive messages na nare-receive ninyo. At maaring yun din, ano, ang isa din sa dahilan kung bakit kayo magkakaroon ng mas maayos na takbo ng pag-iisip, 'di ba? Kung kaya't masosolusyunan ninyo kung ano man yung mga hardships na pinagdadaanan ninyo with the Nine of Swords, no? Kasi si High Priestess, this is about intuition. This is about listening, trusting, and following what your intuition is telling you. This is the time na talagang kumbaga pinipilit ka ng universe na pakinggan mo 'to kasi nga 'di ba ini-instill sa isip mo na, gabay ito sa'yo. Kung ano naririnig mo magtiwala ka, mas magtiwala ka sa intuition mo rather than magtiwala ka sa mga sulsul ng ibang tao sa'yo, 'di ba? Kasi ito, yung naririnig mo from your intuition, that is divine guidance. It's coming from the universe, no? Kaya yun ang paalala sa iyo rito, no, na mas makinig ka, no? Mas makinig ka sa intuitive messages na napi-pick up mo at magtiwala ka. So, by the way, maraming salamat, no, for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo.
And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. The answers you need are coming. Ayan. So, it could come from various sources. Po pwedeng manggagaling ito sa isip ninyo, 'di ba? It could be coming from downloads, no, from the universe, downloads of information, downloads of inspiration. O pwedeng diyan papasok, no? Kaya may enlighten din kayo. Kasi minsan kasi may mga bagay, no, na siguro tinatanong kayo sa sarili ninyo or may mga bagay na tinatanong kayo sa divine universe na kahit ipagtatanong mo sa kung kanino, kahit na lumapit ka sa kung sino man, 'di ba? At tatanungin mo 'yan, hihingi ka ng input nila. Minsan hindi mo rin maririnig, no? Kung ano man yung gusto mong marinig. Kasi nga, those are not the answers, no, na you are seeking. Pero yun pala kasi, yung mga sagot, no, sa tanong mo, yung mga impormasyon na gusto mong marinig, nandiyan lang yan sa sarili mo, no? Your soul knows what's the answer. Yung alam mo kung ano yung sagot. It's just that hindi ka siguro nagkakaroon ng time na kamustahin man lang ang sarili mo. Pakinggan kung anong sinasabi ng puso mo. Pakinggan kung anong binubulong ng soul mo sa'yo. Yung gano'n. Kaya, when you do some kind of reflection, no, ito yung pagtigil muna sa kung ano yung mga pinagkakabisihan ninyo. Ito yung time na magme-me time ka, you're going to spend time by yourself muna. Walang cellphone, walang kausap. Yung ikaw lang, you're just going to focus on yourself. Diba? Diyan mo maririnig. No? Diyan mo maririnig yung bulong ng puso mo. Diyan mo maririnig yung bulong ng ano mo, ng, ng intuition and ng soul mo. Diba? And there are so many questions, no, sa tayo, minsan sa sarili natin, na hinahanap natin ng sagot from the outside world. 'Di ba? And we're not going to find the answers to that, 'di ba? Kasi alam natin, no, na within ourselves, nandiyan lang, alam natin kung ano yung sagot. Maaring dinideny mo lang 'yan or maaring mas gusto mo kasi na maririnig mo from other people, 'di ba? Pero hindi, no? Tulad ng sinasabi nito, the answers you need are coming, pero it feels like it will be coming from within you. Okay? Kaya minsan subukan mo din ano na mag-ano ka muna, mag-step back ka muna, mag-disconnect ka muna from the worldly things na pinagkakaabalahan mo and focus on yourself, no? Mag-meditate ka kahit saglit lang, 2 minutes, 5 minutes kung kaya mo medyo matagal, 'di ba? At tignan mo, it will do some wonders, no, sa buhay mo. Iba kasi kapag tayo nakakapag-meditate, we are grounding ourselves, no? At parang fresh na fresh tayo pagkatapos nun. Ang isip natin, maliwalas, yung puso natin, damdamin natin, magaan. Iba, no? Iba. At maaano ka, marirenew ka. Kaya, give it a try. Meditate and contemplate. Ito na nga, parang kaka-mention ko lang, 'di ba? Na mag-meditate kayo. Subukan ninyo 'yun. Mag-contemplate kayo, mag-reflection mode kayo, and it's really going to do so much change, no, sa takbo ng pag-iisip ninyo at sa nararamdaman ninyo. It will relax you kasi. Sobrang relaxing. Kapag nag-meditate ka, kapag nag-contemplate ka, sobrang marerelax ka. Sobrang magiging maaliwalas ang lahat. No? So, subukan ninyo yan. Kasi that is also one way of renewing yourself. Kapag nag-meditate ka, nag-contemplate ka, nag-reflect ka, doon mo parang ano ka parang nire-reset mo, parang pinipindot mo yung reset, no, ng ano mo, reset ng sarili mo, ng pag-iisip mo, nararamdaman mo, yung gano'n. So, you're very close to achieving your goal. Ayan, so you must be very excited, no, Gemini, na malapit ka na, sobrang malapit ka na sa pag-achieve, no, ng goal mo. Malapit mo nang makamit, no, kung ano man itong ano mo, minimithi mo. Malapit mo nang matapos siguro kung ano man itong pinagkakaabalahan mo. Kaya, sige lang, go for it, 'di ba? Continue
to persevere, continue to work hard, 'no? Kasi kumbaga baka isang kembot na lang ito nandodo'n ka na, 'di ba? Kaya never give up kung medyo medyo may mga challenges kang na-e-encounter dito, 'wag mong sukuan. 'Wag mong sukuan, 'wag mong iwanan, 'wag mong talikuran. Harapin mo para ma-solve mo agad ito and you never know baka pagkatapos niyan 'di ba nandiya-diyan na 'no, yung tagumpay nag-aantay na sa'yo. Kaya wag kang gi-give up, okey? Kasi sabi dito you're very close to achieving your goal. Minsan kasi ang lapit mo na, eh, pero meron pang nagiging sagabal, 'di ba? And normal lang 'yun ano, yung mga adversities, mga challenges sa buhay normal lang 'yun. Part 'yan ng ano natin, ng soul's journey natin. Kaya kung alam mo ng sobrang lapit mo na tapos biglang merong obstacle, ay huwag kang sumuko. Huwag kang mapagod na harapin 'yan kasi, ramdam mo na, eh, 'no, ramdam mo na. Kumbaga nasa ano na, eh, nasa horizon mo na, eh, yung ano, yung tagumpay. Kaya 'wag mong sukuan. Bagkus mas maging excited ka na harapin ang mga obstacle na 'to, solusyonan mo kasi nandiya-diyan na, after niyan, nandiya-diyan na yung tagumpay mo, okey? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.